ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo'y Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, matukin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ialay po natin ang misang ito para sa ating mga intensyon, sa ating paalaala din sa lahat, sa ating ininanais na kagalingan sa ating bansa, para sa mga frontliners, at sa lahat ng mga dibuto ng Pong Hesus Nazareno at ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, idulog po natin sa Panginoong Diyos upang tayo ay magkaroon ng patawad na lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat manawang lingapit subaybayan upang makita namin ang lahat na dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang buhay dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya nga tayo'y matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kaniyang ginawa
sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kaniyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binibitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo na pong lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapagpangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinaguga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po mga kapatid ko ni Kristo. Sa ating mga pagbasa ngayon ay ipinahiwatig po ang misyon ng nagkatawang tao na salita ng Diyos. Ang una ay tungkol sa himala o misteryo ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Na ito po ay mula sa sulat ng mga Hebreo, Kabanata 2, talata 14 hanggang 18, na kinuha po ng Panginoong Hesus, inangkin po niya ang ating pagkatao upang kanya pong maranasan ang lahat ng mga naranasan natin bilang tao, na kanya pong maisabuhay ang lahat ng antas ng buhay ng tao, upang kanya pong maranasan ang pagsubok, ang mga tukso, mga kahinaan ng tao, upang turuan tayo ng mga tao paano natin maigpawan ang lahat ng pagsubok, lahat ng tukso, at lahat ng mga hamon sa buhay. Siya na nagliligtas ay kasama sa totoo na pinakamalalim na bahagi ng buhay ng tao, at dahil dito, tayo'y kanyang iniligtas ng totoo. Tama yung sinasabi ni San Buenaventura. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay bumaba mula sa kanyang pagiging Diyos upang sumasama sa atin bilang mga tao, na sa ating pagkabagsak bilang nilalang na kawangis ng Diyos, tayo ay maitayo at maitaas sa mga iniligtas ng Diyos. Iniligtas nga tayo sa pamagitan ng misteryo ng incarnation o pagkakatawang tao ng Panginoon. Bakit ang Diyos pa kailangang magkatawang tao upang tayo ay maligtas? Isang bagay lang, dahil sa pag-ibig, at dakila ang kanyang pag-ibig. At napahayag yung kanyang pag-ibig sa pamagitan ng paggawa ng tipan. Tipan na kanya pong isinagawa nung tinawag niya si Abraham sa pamilya ni Isaac, ni Jacob, at si Jacob na nagiging Israel ng kanyang mga 12 na mga anak na kumukumpuni ng 12 na tribo na mga hinirang ng tao ng Diyos, na ayon pa sa ating salmo, ang tipan ay laging nasa isip ng may kapal, at ito ay walang hanggan na pag-alaala. Na ibig sabihin, hindi nakalimot ang Diyos sa kanyang tipan na kanyang iligtas ang kanyang mga hinirang na taong bayan. Sa ating ebanghelyo, ito ay pinapahayag na sa paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ay mula sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 29 hanggang 39. Ito ay mayroong 4 na bahagi. Ang unang bahagi na mula sa versikulo 29 hanggang 31, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Marcos, ito yung pagpapagaling na ginawa ng Panginoon sa biyenan ni San Pedro. Si San Pedro ay may asawa at siya ay unang Santo Papa at siya ay nagiging apostol ng ating Panginoon o naging mga unang mga hinirang na alagad ng ating Panginoon. At yung biyenan ni San Pedro na nagkasakit ng lagnat ay kaagad gumaling
at bilang tugon sa kagalingan niya, siya ay naglilingkod sa ating Panginoon at sa kanyang mga kasamang mga apostol. Ang pangalawang bahagi mula sa versikulo 32. Ito po ang pagtatanggap ng Panginoon sa lahat na mga tinuturing na isinantabi ng mga Israelita. Ano po ang isinantabi ng mga Israelita? Lahat ng may sakit at lahat ng tinuturing na inaalihan ng masamang espiritu o sa atin, possessed by the demon. Kaya nung pinalayas ng ating Panginoon ang demonyo, kaya nung pinagaling niya ang lahat ng may sakit, sila ay naging bahagi na sa mga hinirang na bayan ng Diyos. Ibig sabihin, matanggap na sila uli upang mabuo, mabuklod ang bayan na hinirang ng Diyos. Ang pangatlong bahagi ng ating ebanghelyo ay kung saan nananalangin ang ating Panginoon. Sa versikulo 35 at sumusunod, madaling araw pa. Ibig sabihin, bago pa man sumikat yung araw, ang ating Panginoon ay pumunta na sa isang deserto o isang ilang na lugar upang kanyang makausap ng masinsina at sarilinan ang Diyos na Ama upang malinaw ang kanyang misyon. Tayo sa ating buhay, kapag ka nangailangan tayo ng direksyon sa buhay, kinakailangan tayong manalangin. Hindi lang na mag-antay pa tayo ng gabi. Napakaganda kung sa pagkagising natin ng umaga, tayo'y manikluhod na manalangin sa ating Panginoong Diyos upang maging malinaw ang ating direksyon sa ating buhay. Sapagkat kung tayo ay kulang sa panalangin, maging watak-watak, maging malabo ang ating panindigan at ang ating paglalakbay sa buhay. Ibig sabihin, magkaroon lang tayo ng isang tunay na buhay na ayon sa kalooban ng Diyos kapag hinihingi natin ito sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay siyang maggabay sa atin. Ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang ating pag-unawa sa mga pangyayari? Bakit magpahangga ngayon? Hindi pa kumikilos ang mga kinaukulan upang magkaroon ng agaran at epektibo na pagtugon sa pandemya. Malaman po natin yan kapag kahingi natin sa Panginoon ang kanyang mensahe. At kung ikaw ay may maraming problema sa buhay, itaas mo sa Panginoon, maaga pa, upang ikaw ay mabigyan niya ng inspirasyon. Ano ba ang nararapat, epektibo at tunay na hakbang na ayon sa kalooban ng Diyos? Dahil nanalangin ka ng taimtim sa Kanya, ibibigay ng Diyos kung anong hinihingi mo sa Kanyang paraan, sa Kanyang panahon, at sa kabutihan ng lahat. Huwag po na parang automatic lang na hiningi mo sa Kanya, ibigay ka agad. Hindi, ang Panginoon ay tumitingin muna gaano ka kasinsero sa iyong panalangin at matatanggap mo ang iyong panalangin sa tamang panahon na kinakailangan mo upang ikay mapabilang sa mga hinirang na minamahal ng Diyos. Dahil ang kanyang patakaran ay nasa pag-ibig. Ibig sabihin, tumitingin siya sa ating mga puso kung gaano tayo umibig sa Kanya, kung gaano tayo kasinsiro sa ating buhay bilang nanampalataya, at kung gaano tayo maging instrumento
ng kanyang kapayapaan, ng kanyang katotohanan, ng kanyang liwanag, madalit sabi ng kanyang ebanghelyo. Ang panghuli na bahagi, mula versikulo 38 hanggang 39, ito yung sinasabi ng Panginoon na magpapatuloy siya sa kanyang pagpahiwatig sa ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, una, magtuturo siya tungkol sa mabuting balita. Pangalawa, na kanyang pagalingin ang mga may sakit upang kung gagaling na ang mga tao mula sa kanilang sakit, sila ay maging bahagi na aktibo, hindi lang sa kanilang sambayanan, sila ay aktibo na rin sa buhay panampalataya. At pangatlo, at ito yung mahalaga, palayasin ang masamang espiritu o ang demonyo. Sapagkat ang demonyo ay swabe na mag-impluwensya sa mga tao. Bakit po swabe? Ang mga tao ay hinihikayat ng demonyo na mapalayo sa Diyos. Sa ating panahon, upang tayo mapalayo sa Diyos, may mga bagong instrumento, mga teknolohiya, mga social media, gaya ng internet at wireless, virtual media, na ikaw ay malulong sa cyber na mga programa, mga data, na mga laro, computer games. Wala ka ng panahon sa pagnilay-nilay tungkol sa ebanghelyo. Wala ka na ring pagtingin ano ang mahalaga para sa buhay. Kaya napakaganda ang ating mga pagbasa ngayon na matuto tayo, una sa lahat, na iwaksi natin ang mga nagiging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon. Tayo may sinusubok, tayo may tinutukso, tayo man ay hinahamon sa mga kasalukuyang pangyayari sa buhay. Ngunit sinasabi sa ating unang pagbasa, gaya ng ginawa ng Panginoon, na sinuong niya ang lahat ng ito. Pagsubok, tukso, mga kahinaan sa ating pagkatao, upang matuto tayo sa Kanya kung gaano niya naigpawan ang lahat, kung gaano niya inaalay ang kanyang buhay upang ipakita sa atin na mahal tayo ng Diyos, ay Kanya pong ginagawa. Na sana tayo na matuto rin sa Kanyang ipinapahayag bilang Mesiyas, bilang Kristo, na magtuturo sa atin ng Kanyang ebanghelyo ng pag-ibig at magligtas sa atin. Tayo ay mabigyan rin ng liwanag ng tunay na buhay, paano tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ba sa ngayon ay kinahamalingan mo ang mga material na bagay, lalo na ngayong panahon ng naghihirap tayo dahil sa pandemya, binibigyan natin kahalagahan ang pera, kayamanan. Panahon na siguro ngayon na tingnan natin ang mas importante, ang mas esensyal, at walang iba, kundi ang magbigay ng buhay na ganap at ikasisya. Walang iba, kundi ang mga bagay-bagay na espiritual, ang mga makadiyos na mga bagay-bagay, ang mga bagay-bagay na makapagligtas. Hinahamon man tayo sa pag-iilangan nating material, ngunit yan ay temporal lang. Lumilipas yan. Ang tunay at walang hanggan na buhay ay atin pong makamit kung tayo'y nakiisa sa Diyos na umibig sa atin. Nasa iyo ang pagpasya. Gusto mo ba ang mundo at material na kayamanan? Dito ka lang at mapunta ka sa impyerno. Gusto mo ba ang Diyos at mapunta sa langit? Magbalik loob at ikay mapa sa Kanya sa taimtim mong panalangin at sincero na buhay sa panampalataya.
Magsitayo na pong lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at atin pong itutugon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikaho sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pagmimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong nabibigatan ang mga pasanin, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya, iligtas at pangalagaan mo kami. Nilig namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na pong lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na pong lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Siyang paglingap at atgang loob ang tayong likhamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Siyang pagiliw ang pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang hel si siya awit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na pong lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas, kaisa na Malaberhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Isa pong mahalagang paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagkabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at antayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan
bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ng siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkalubong ikaw ay aming paglingkuran sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may karamdaman, lingapin mo po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ni ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng malmahalang cross. Ikay luwalhati na diyan sa langit, nalig kami iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa maing Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at siya po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob ng simbahan ng Quiapo o sa labas ng simbahan ng Quiapo o naugnay sa pamagitan ng live streaming sa pamagitan ng Facebook Live, YouTube at iba pang social media. Makamit nawa ang inyong mga inaasahan at pinapanalangin sa Panginoong Diyos. Salamat sa inyong panalangin. Naging matagumpay, maayos, at mapayapa at naging makabuluhan ang ating pagdaraos ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa ating commentator, lector, sa ating mass server, sa ating choir, sa ating ushers at health team, sa ating collectors, sa IT, sa mga guards, sa mga otoridad at mga ihos na tumutulong upang ang lahat ng ating pagsimba, pagdaraos sa Banal na Misa ay magiging solemne, maayos at makabuluhan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos. At lahat po ng mga nagbibigay ng tulong, yung walang sawang nagbibigay ng mga donasyon upang makapagpatuloy ang Quiapo Church sa pagtulong sa mga mahirap na lalong pinahirapan nitong napakahaba, napakahigpit na lockdown, na kwarentina sa buong mundo, ang lockdown sa Pilipinas. Sa inyong tulong, naginhawaan ng konti ang mga mahirap na naghihirap sa panahon natin. Salamat po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ngayon na ang pag-usbas sa mga debuto, ng mga kahilingan, dasalan at imahen. Isama natin ito ang basbas sa mga may karamdaman at ang basbas sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ng kanilang anibersaryo at lahat ng mga nag-aalay ng intensyon para sa araw na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inihayag mo sila ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ng angkanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo mga imahin at dasalan. Basbasan ang may karamdaman, lalo ng mga nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang kanilang mga frontliners. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat ng nagpadala ng kanilang pamisa o mga intensyon sa araw na ito. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.